Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Ngayong umaga po, ngayong araw po ng linggo, meron po tayong latest weather update, October 20 na po, 2024. But before that, huwag niyo po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Patuloy po nating minomonitor. Ito nga pong si Christine or ito nga pong low pressure area within the next 12 to 24 hours ay malaki ang tsansa na maging isang ganap nga po na tropical storm. So as of now, ang kanyang lokasyon po ay meron pong layo na 1,500 kilometers dito po sa may bandang east of southeastern Luzon. Malaki po ang tsansa mga kaibigan by next week ito po ay maging isang ganap na malakas na bagyo at maglandfall po ayon po sa ating long range forecast sa Bicol region po. Ang unang lugar po na posibleng tamaan nito ay na rin po sa kanyang direksyon. Pero syempre may mga posibilidad na magbago. Posible din namang mag-recurve or magbago yung direksyon nito, palihis, papalayo, pero babantayan natin, monitor natin yan mga kaibigan. So posibleng sa Bicol, ayon na rin sa kanyang direksyon, unang tatama ang sentro nga po ng potential nito nga pong bagyong Christine dahil isang ganap na bagyo na po yan sa araw ng Miyerkules o Huwebes po mga kaibigan bilang isang tropical storm or strong typhoon po mga kaibigan. So maging handa po yung mga lugar dyan sa may Bicol area po mga kaibigan. Inaasahan din po at nagbabadya din po na maging isang ganap na bagyo na ulitin ko po mga kaibigan, within the next 12 to 24 hours itong aktibong low pressure area na nakapasok na nga po sa Philippine Area of Responsibility natin. Pero mga kaibigan, meron pong hinihigo pa ng isang LPA ito nga pong low pressure area na nasa loob ng ating par. Huwag po kayong malito. Ito yung sinasabi natin na tatlong sama ng panahon ay ayon sa ating weather forecast. Itong dalawang low pressure area ay posible pong mag-merge at maging isa. Kaya malaki yung tsansa na ito ay maging malakas po na bagyo mga kaibigan, and hopefully nga po wag naman sana yung sobrang lakas pero sa category po ng bagyo may posibilidad na ito ay maging isang super typhoon. Kaya ngayon pa lamang po nagbibigay na ng babala ang ating mga weather forecaster sa paghanda dito nga po sa posibleng bagyo or posibleng malakas na bagyong Christine po na tatama at papasok po sa ating bansa. So ayon na rin sa ating pinaka-updated na pagtatala mga kaibigan, buong isla po ng Luzon ang pinag-iingat po at pinagbabantay po sa posibleng tatahakin nga po ng bagyo or potential na bagyong Christine na may posibilidad po na tumama sa kalupaan. O ibig sabihin nito mga kaibigan, maglandfall po sa maraming lugar po dito sa area po ng Luzon, especially sa may southeastern Luzon po mga kaibigan. At kung titignan ninyo yung mga lugar na yan dito po sa Central Luzon, Northern Luzon, ayon na rin po sa ating weather model. Malaki ng tsansa sa Miyerkules o Huwebes magsisimula at makakaranas na ng malaking bahagi ng Luzon at mas lalo na po ang area ng Bicol region ng malawakan po at patuloy na pag-uulan dahil po sa bagyong Christine. Pero sa ngayon mga kaibigan, ang nakakaapekto sa atin ay meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ naman na nakakaapekto sa Southern Mindanao. So makakaranas po mga kaibigan yung area ng Mindanao ng malawakan din pag-ulan, especially sa area po ng Zamboanga Peninsula, Sorsogon, BARMM, Davao Occidental at Palawan. Nasahan natin dyan ang cloudy skies with isolated light rains and heavy rainfalls pagdating po sa gabi. So pinag-iingat tayo sa posibleng epekto nito, pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa area po ng Aurora at Cagayan Valley, asahan din natin ang maulap na kalangitan. May tsansa din ng mga mahina hanggang sa malakas na pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi dahil po sa easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Dito naman mga kaibigan, ngayong araw po ng linggo sa Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa ay makakaranas naman ng maaliwalas na panahon, pero may tsansa ng mga pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi dahil naman po sa mga localized thunderstorm na minsan po ay tumatagal ng 1 hanggang 3 oras. Mga kaibigan, nagbigay na ng babala ang ating mga weather forecaster, ang Pag-asa, nagbigay na ng hudyat na dapat tayo maging alerto dahil nga po yung sinasabi natin na babala or banta nitong si bagyong Christine na hindi natin masasabi kung malakas ba o magiging sobrang malakas or mahina. Dahil kung titignan po ninyo kapag amihan season,
bibihira ang bagyo, pero asahan natin na medyo may kalakasan ito, unlike po sa habagat season mga kaibigan. So ano man, mahina man o malakas, mas maganda nakahanda at nakamonitor tayo mga kaibigan sa lagay ng panahon. So yun lang mga update natin. Manatili tayong nakalike at nakasubscribe at nakahit ang notification bell nyo para updated tayo lagi sa lagay ng panahon. Maraming salamat po.